Ito na nga guys, at aayusin na naman natin itong Pajero. So yung usok pa rin yung kanyang problema. Umaarangkada na siya pero mausok pa. So ang gagawin natin, intake manifold cleaning at EGR cleaning. So hinahanda na natin ngayon lahat ng ating mga cleaning materials na gagamitin. At syempre yung kailangan nating tools para makapagbaklas ng manifold. So isa-isayin na natin tanggalin. Unahin na natin tong kanyang turbo intercooler, pati yung kanyang mga hoses. Kailangan lang naman nating logan yan, pati yung mga brackets na nag-hold sa kanya. Tapos syempre matatanggalan natin yung turbo intercooler. Next naman itong mga hoses niya, para mas madali nating matanggal yung intake manifold kasi nakaharang yung mga yan. Kaya pati yung turbo is tatanggalin pin din pala natin mamaya. Kitang-kita nyo ngayon, ayan, malangis na siya. Pati yung kanyang intake manifold, ayan, oh, kitang-kita. So, tatanggalin na natin itong kanyang EGR mga bossing. 4 na bolts ang nag-hold dyan. Kailangan lang matanggal yon, tapos mahuhugot na natin yung EGR niya. Ayan. Sa itsura niya, hindi pa siya ganun karome, wala pang masyadong carbon buildup sa loob. Simulan na nating baklasin yung intake manifold ngayon. So dito kailangan kong tanggalin yung cover. Medyo mahirap tanggalin yung intake manifold. So isasabay na rin natin tanggalin pati yung exhaust manifold para pati yung turbocharger malinisan din natin. Ayan, so nabaklas ko na yung intake manifold dyan. Kitang kita ninyo napakarami na niyang langis. Ayan, yung mismong intake. Ayan o, ang dami niyang langis. Tapos dito sa mismong manifold, ang kapal na rin ng carbon buildup niya. Ayan o. So lilinisin natin yan mamaya. Kapal na. Linisin muna natin itong intake manifold. Ito, tinanggal ko na rin dyan yung ating exhaust manifold. So kapag tinanggal nyo yung exhaust manifold, kasama na matatanggal yung turbocharger. Ayan, medyo mahirap lang yan tanggalin, pero tsaga-tsaga lang. Tapos lilinisin na natin yung intake. Ayan, bubugahan lang natin ng throttle body cleaner, tapos basahan, tapos pupunasan natin. Yung konting pumapasok na throttle body cleaner, okay lang naman yon. Kasi mamaya pa naman natin papaandarin yung makina niya pagkatapos nating malinisan pati yung mga manifold. Okay na yan, no? Ayan, so after ko mapunasan, bubugahan ko ulit yan para mapatalsik pa yung ibang dirt na naiwan, para mas medyo presentable naman. Tapos ngayon, ito, gagamitin ko ulit yung throttle body cleaner, panglinis naman ng ating EGR. Buga-buga lang, tapos pupunasan natin yan. Tapos binuksan ko na rin itong turbocharger kasi para malinisan na rin natin yan. Sama yan sa kailangan malinisan natin mga bossing. So gamit na rin yung ating throttle body cleaner. Yan na rin yung mismong panlilinis natin guys. Napakamura lang naman ng Aeropack throttle body cleaner na yan. So ito na yung pinakapanglilinis natin sa buong intake manifold. Pati dyan sa ating turbocharger. Panlinis natin yan. Ay makikita nyo pumuputi na naman yung ating turbocharger. Tapos, since nabaklas na natin yung mga manifold, chance na rin para ma-degrease ng konti yung makina. Kaya gumamit ako dyan ng engine degreaser, Aeropack din. Tapos, eto, pinunasan ko na at yan yung kanyang itsura ngayon, di ba? Mas malinis na siya kumpara kanina. Tapos, eto, ikakabit na natin yung exhaust manifold gasket. Isa-isa lang natin ikakabit yan.
Tapos, dito naman sa intake manifold, kakabit na rin natin yung gasket. Nilagyan ko ng silicone para dumikit yung gasket. Ayan, tapos kinabit ko na rito yung ating exhaust manifold. Yung intake manifold ay kinakabit na rin natin. Tapos ikakabit ko lang din yan. Syempre, yung mga bolts para mag-hold na yung ating manifold. Ayan, so ikinabit ko na rin yung kanyang cover. Pati yung kanyang EGR, ikinakabit na rin natin after nating malinisan. Huwag nyo kalimutang ilagay yung kanyang gasket guys. Kasi sisingaw yan pag wala yung gasket. Binabalik na rin natin yung intake hose, pati yung cover ng ating air filter housing. Next, syempre, babalikan natin itong ating turbo intercooler. Ayan. Tapos higpitan nyo, make sure lang na mahigpit lahat ng bolts and nuts. Tapos kinabit ko na yung battery. And then, ipa-primer ko muna, ipapump ko muna. Kasi matagal na natitenga itong ating Pajero, so yung diesel bumababa. Kaya ito pinapump ko muna siya. Yan, start na natin. Ano sa likod, mami? Bombay. So medyo makikita natin na medyo hindi na siya ganun kausok, pero ayan, meron pa rin mga partly mausok. So nakatulong yung ating intake manifold cleaning, pero meron pa tong isang problema. Sinubukan ko siyang bombahin sa mas mataas na RPM, 4,000 RPM guys. Tignan natin. Ayan, ako grabe pa rin talaga yung usok. Ayan. So hindi nakuha. Medyo nabawasan yung usok pero meron pa rin. So hindi pwedeng ganon. Kailangan ayusin pa yan. Kaya ito ako guys, nag-iisip ano ang next move natin. So baka magpa-injector cleaning tayo. Pag hindi nakuha sa injector cleaning, papa-overhaul natin yung ating injection pump. Kasi yun na talaga yung last option natin.